Ayun, patawad kung kailangan ni Papa umalis ha. Kailangan ni Papa mag-abroad kasi hindi na kinakaya ng sahod dito sa Pilipinas yung mga gastusin natin sa bahay. Tsaka isa pa, magkokolehiyo ka na. Alam mo naman sa kolehiyo, di ba, napakagastos doon. Iiwan muna kita sa tita Rachel mo. Basta ipangako mo sa akin na magpapakabait ka ron ha. Po, wag mo po akong ewan. Alam mo naman po na hindi ko kaya pag wala ka eh. Sige na anak, baka maiwan pa ng eroplano si Papa. Basta magpakabait ka kay tita Rachel mo ha. Mahal na mahal kita. Sige na. Po, wag ka pong umalis. Wag mo po akong iwan kay tita. Hayaan mo na, Ayen. Simula ngayon, ako na yung mag-aalaga sa'yo. Hayaan mo na umalis yung papa mo. Kaya naman naalis yung papa mo para rin sa'yo. Sige na, Eman. Umalis ka na. Baka mahuli ka pa sa flight mo. Sige Ate Rachel, ikaw nang bahala sa anak ko ha. Salamat. May napala yung plano ko. Tita, pwede po makahingi ng fried chicken? Action. Wala. Saan ako lang yung fried chicken na yan? Ayan na nga yung asin, oh. Ulamin mo. Wala pa nga padala yung tatay mo, eh. Huwag kang maluho. Ayan yung asin. Ulamin mo. Ayen, di ba gusto mo na fried chicken? O, ito. O, kainin mo na yan. Bilisan mo. Pasalamat ka nga, eh. Nakakatikim ka ng masarap na ulam, eh. Kahit wala pang padala yung tatay mo. O, Ayen. Alam mo na yung gagawin mo pag ganito katatapos lang natin kumain, di ba? Pinalamong ka na nga, eh. Hugasan mo itong mga plato na doon. Isa mo. Dali mo doon yung plato. Tita, ngayon ko na po ba hugasan to? Bingi ka ba? Narinig mo naman, di ba? Hugasan mo yan ngayon. Bilisan mo, ligpitin mo yan. Hugasan mo yan doon. Ayoko na may tambak sa lababo. Bilis! Oh, hello, Eman. Bakit? Si Ayen, Okay naman, kakakain lang namin kanina. Nga pala, bakit ka biglang napatawag? nangamusta lang ako kasi day off ko ngayon eh. Nga pala, baka sa isang linggo makapagpadala ako ng package. Saan ko papangalan? Sa'yo? Oo naman sa akin. Sige na, isasend ko na lang sa iyo yung details ko. Rachel, pakisuyo si Ayen na. Alagaan mo mabuti anak ko. Huwag ka nang mag-alala, okay lang siya rito. Sige na, may gagawin pa ako, alis pa ako. Sige na, bye-bye na. Lagi
Lagi na lang ako talo sa sugal. Tapos ito naman tong kapatid ko. Dito pa pinatira yung anak niya. Diyos ko. Pinatira dito ni singkong duling, walang binigay. Oh, ako pa din. Ako pa rin na magpapakain dyan sa batang yan. Problema to. Dami ko na pa namang utang. Oh. Parang may naiisip ako na plano. Ayen! Ayen! Ari ka nga dito. Umupo ka dito. Wala na tayong budget dito. Ano gusto mo? Lahat libre? Alam mo naman na iniwan ka rito sa akin ang tatay mo na ni Singkong Duleng walang iniwan sa akin. Ganto na lang. May naiisip akong plano. Pero wag na wag kang magrereklamo ha. Magpanggap ka na may sakit. Para magbigay agad naman ang pera yung tatay mo. Tita, wag naman pong ganyan. Di ko po kayang lokohin si Papa. Ano? Ayaw mo? Kung ayaw mo, isang buwan kang mag-ulam ng asin hanggang sa magkasakit ka dyan sa bato. Kaya reklamo ka eh. Para pa nagkasakit ka sa bato, magkaroon ako ng dahilan dyan sa papa mo na magpadala siya ng malaking pera. Tita, wala na po bang ibang paraan? Nakakaawa po kasi si Papa, lulukuhin ko po siya. Hindi ka pwedeng tumanggi sa gusto ko. O bakit? Nasaan ka ba ngayon? Di ba nandito ka sa puder ko? Kung anong gusto ko, sundin mo. Tsaka kung may naiisip kang paraan para magkapera, gawin mo. O, ano ipagmamalaki mo? Wala ka namang pera, di ba? Ni Singkong Duleng, wala ka. Kaya, ano pa naiisip mo dyan? Artehan mo. Sige na, kumuha ka na ng bimpo doon.